Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating mga kababayan ng Brooks Point. Ayan, tayo po ay blessed na mapagbigyan ng pagkakataon upang ating makapanayam ang isa po sa masisipag na alagad ng edukasyon dito sa bayan ng Brooks Point. Ayan mga kababayan, tulungan niyo po ako na i-welcome ang ating guest ngayong umaga na walang iba po kundi ang ating Public Schools District Supervisor ng North Brooks Point District. Walang iba po kundi si Ma'am Mary Jane Veray. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Ma'am. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. At binabati ko po lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga kababayan namin sa Brooks Point. Ayan, alam ko po, Ma'am, na napaka-busy po ng inyong schedule dahil kabubukas lang po ng ating school year 2023-2024 at nagpapasalamat po ang aming team na pinanalakan niyo po ang aming agarang imbitasyon. Ayan ma'am, dahil napapanahon po ang ating topic, ayan, wag na po nating patagalin. Unang katanungan ma'am para po sa inyo, ayan, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang matatag curriculum? Okay, ang matatag curriculum po, ito po yung naging resulta ng mga pag-aaral ng ating mga experts sa education sector. Dahil nakita nila yung mga kakulangan para mapaganda yung pagtuturo at yung kalidad ng edukasyon na kailangang matanggap ng ating mga estudyante. Dahil po ito sa mga pagsusulit din na nakita nila dahil tayo po, ang bansang Pilipinas ay kasama po doon sa mga sumasali sa pagsusulit na international examinations, at nakita po doon ang Pilipinas sa maraming panahon na, maraming taon na, kung hindi po tayo nasa laylayan ng ranking, tayo po ay nasa pangalawa. So ibig sabihin, merong problema sa ating edukasyon. Kaya naman naisip nila na magkaroon ng isang reforma para matugunan yung problemang ito at para na rin mapaunlad yung kalidad ng edukasyon na natatanggap ng ating mga kabataan. Informative po, ma'am, no, ng inyong sinabi. Ayan, syempre, ma'am, bago po tayo nagkaroon ng matatag curriculum, meron po tayong K-12 curriculum. Ayan, pwede niyo po bang i-discuss sa amin kung ano po ang pinagkaiba ng matatag curriculum at K-12 curriculum? Okay. Ang matatag curriculum po, ito yung bago natin ngayon na ini-implement sa taong ito, pero hindi po siya lahat ng grade levels ay mag-i-implement. So, selected lamang po kindergarten, grade 1, grade 4, at grade 7 lang. No, yun lang po yung yung mag-i-implement ngayon. Sa ating K-12 na curriculum, lahat po ay inimplement natin yun since 2016, yung K-12 curriculum. Pero nga dahil dun sa mga pagbabago, yung iba ngayong taon ay nag-i-implement pa rin ng K-12 curriculum na yan, maliban po doon sa sinabi ko na ibang grade levels. So, yun po siya sa pag-i-implement by grade level. Pagdating naman po sa curriculum, hindi naman malaki yung pagbabago dahil ang totoo po, in-improve natin yung ating K-12 curriculum. Yung mga competencies niya ay minerge natin o pinagsama natin yung mga competencies na magkakatulad at tingin ng ating mga experts ay relevant. Ibig sabihin, kapaki-pakinabang siya at napapanahon na matutunan ng mga bata. Dahil nakita rin nila nga noon na nung sila ay nagkakandak ng assessment po dito sa curriculum ng K-12,
napakarami ng competencies. So, around 11,000 competencies meron si K-12 curriculum. At nakita nila yung congestion. Hirap na hirap yung ating mga estudyante na lahat yun ay matutunan. Kaya nagkaroon po ng change doon. So from more than 11,000 competencies, nag-trim down sila, 70% na lang po. 70% trimmed down. No? Ibig sabihin, out of that, 4,000 na lang yung ating competencies ngayon na ituturo sa mga bata. Kaya makikita natin yung kaluagan, yung maluwag na para sa mga bata na matutunan yun dahil yung mga competencies na yun, uulit-ulitin lang yun na ituturo para magkaroon ng focus and mastery yung mga bata. So isa po yun sa napakagandang nakita din natin na hindi po tayo after sa quantity ng competency na itinuturo, but we are after of the quality. Kasi the more na we repeat on teaching the competency, the more mastery our children will achieve or will get out of the teachings ng kanilang mga teachers. So, yan po. And another thing ng pagkakaiba ng K-12 sa matatag curriculum, yun pong loads ng ating mga teachers. So this time, masaya ang mga teachers natin dahil mai-enjoy na nila yung tinatawag na 6 hours actual classroom teaching. Magkakaroon na sila ng vacant, no? Siyempre tayo mga government officials, we are tasked to teach 8 to 12, then 1 to 5, ganyan. Parang 8 hours a day. So yung 2 hours na yan ng teacher, mapapakinabangan niya na yun sa ancillary services niya like checking ng mga papel, recording, paggawa ng lesson plan, instructional materials, and downloading ng mga materials from internet, no, para lalong mas mapaganda. So by that we are hoping na yung ating mga bata ay maganda talaga yung instruction na makukuha nila sa ating mga teachers dahil napaghandaan. Hindi sila overloaded. So yun po. So sa K-12 naman, though alam na rin natin yan before kasi matagal na pong batas yan na dapat 6 hours teaching load lamang, pero hindi siya gaanong nai-implement eh. Medyo, pa siya eh, talaga, loaded si teacher. So, wala talagang panahon para sa preparation halos. Kaya makita natin mga teachers natin, dala-dala yung mga gamit sa bahay para doon pa mag-lesson plan, doon pa sila gagawa ng kanilang, So, yan po yung isa sa nakikita nating kagandahan ni matatag curriculum. And yung learning areas po ng ating mga estudyante ngayon sa grade 1 and 2, from 7 learning areas, naging 5 na lang siya. So, malaking kaluagan din sa bata. At nag-focus na lang po sa reading and comprehension, literacy, numeracy, ganyan na yung ating focus po. And GMRC. GMRC, yung values formation. Meron dati tayo niyan sa K-12 yung ESP, pero ngayon intensified sa matatag curriculum. Emphasized talaga siya. Sa pagdating po doon sa secondary level, yung ginawa po yung values education na siya. So para talagang nakafocus sa values. And one thing more, yung integration ng values sa lahat ng learning areas, kailangan nandoon. Nagbago kasi tayo ng yung dating lesson plan nila, yung DLL nila, may konting may konting pagbabago dahil nilagyan po sila ng ng time for integration ng values. Kasi napapansin po ng ating mga
mga educators din, ng ating mga experts, medyo nawawala na yung ng ating mga Filipino children. So ayan, so intensifying values and numeracy sa ating and literacy sa ating matatag curriculum. So yan po. At marami pang mga pagkakaiba. Pero nakikita natin, si matatag curriculum ay yan na po yung magpapatatag ng ating edukasyon. Opo. Ayan, so hindi lang po pala ma'am sa mga estudyante ang benefits nitong matatag, maging sa mga teacher po. Kasi I myself po, graduate din po ako ng secondary education. So nakaka-relate po ako dun sa sinabi nyo na ang mga teachers noong K-12 ay talagang nagtatrabaho more than 8 hours. Kasi inuuwi pa po nila yung kanilang mga trabaho sa bahay. Bukod doon, hindi po sila nakapag-prepare. Kaya yung grabing haggard ng mga teacher. So ayun po. Maging sa syempre naging estudyante rin po ako, under din po ako ng K-12, talagang congested po talaga ang loads po ng subject noon na parang, although spiral nga po siya, pero talagang napakahirap po na may mga learning competencies na, although hindi siya relevant, ay nandoon po, no? Okay. Ayan, marami po kasing na-confuse na mga issue-issue ba na kapag dito ba sa matatag ay tatanggalin na daw po yung grade 11 and 12? Ganun. Actually, hindi po siya tatanggalin. No, yung grade 11 and 12, as is lang siya. Hindi siya pwedeng tanggalin dahil pag tinanggal natin yan, hindi po tayo compliant doon sa international standards na dapat ang basic education ay 13 years. So, dapat sana naintindihan na ng ating mga mga kababayan na kapag tinanggal natin yan, babalik tayo doon sa 10 years basic education natin. Oo, hanggang 4th year high school. So, dahil dyan, tuloy pa din si grade 11 and grade 12. Wala pong nagbago, hindi siya tatanggalin. Ayan mga kababayan, narinig nyo po na hindi po tatanggalin ang grade 11 and 12. Kaya kalma lang po kayo dyan. Ayan. So, pang-apat po na tanong, ma'am, ano po ang pinakalayunin ng pagsasagawa kamakailan lamang ng school-based teachers training para sa matatag curriculum 2024? Ayon po, dahil kailangan nating maihanda ang ating mga guro sa darating na pasukan, tayo po ay nagkaroon ng simultaneous po yan, division-wide, Palawan-wide. Hindi lamang po sa bayan ng Brooks Point, buong Palawan. Tinuruan natin yung ating mga teachers kung paano nila i-implement yung matatag curriculum. Siyempre, bago ang programa, bago yung pamamaraan ng pagtuturo, maraming mga pagbabago. At para maihanda sila at ma-ensure na ang ating mga teachers ay hindi naman nangangapa sa pagbubukas ng pasukan, ayun po, intensive training. Lahat ng mga kailangan nilang matutunan, simula po sa pag-aaral ng mga bagong competency, yung mga aralin, tinuruan sila kung papaano yun hihimay-himayin in case yung competency na yun ay hindi kayang matutunan ng mga grupo ng kabataan na hawak niya, kailangan niya yung hati-hatiin o sibak-sibakin yung competency na yun para madaling matutunan ng mga bata. At karagdagan dyan, yung mga pedagogies, yung kailangan niyang gamitin. Paano ba ituturo ang competency na to? Ano ba yung swak na swak sa panahon ngayon? Dati ayaw natin sa mga estudyante natin ng cellphone sa classroom, pero sa panahon ngayon ni matatag curriculum, hindi na siya bawal. Dahil kailangan nating gamitin yung mga gadgets na yan para makatulong sa atin. Kasi aminin man natin sa hindi, yan po yung nagpapagaan sa ating mga trabaho ngayon. At kailangan lang ituro natin sa mga bata kung paano nila gamitin ng maayos yan. Opo. So, yun po ang ating training na ikinandak ay para sa lahat ng guro ng kindergarten, grade 1, grade 4, and grade 7. Yan, salamat ma'am. So, sa pang-5 po,
Ano po ang mga kailangan paghandaan? Siyempre ma'am, bago po ang matatag curriculum. Ayan. Ano po yung mga kailangan paghandaan at malaman ng mga mamamayan, lalong-lalo na po ng mga magulang, guro at mag-aaral sa implementasyon po ng matatag curriculum? Opo. Sa ating mga magulang, kailangan po ninyong umattend ng mga orientations, no, sa ating mga paaralan. Dahil lahat po yan sila ay magbibigay ng orientation sa inyo para alam din ninyo kung ano yung mga pagbabago na meron sa ating implementation, no, ng bagong curriculum na ito. Pero para po doon sa ating mga kababayan na kung minsan ay hindi makapunta sa mga ganun, sa mga orientation, kailangan po ninyong maintindihan na nagbago po yung time schedule. Opo. So, nagbago. Minsan, makakauwi po yung anak ninyo ng medyo maaga dahil yan po ay bibitawan na sila ng kanilang mga guro mas maaga dahil meron po silang iba pang gagawin. May mga oras po na kami po ay bago lamang nagkaroon ng paggawa ng class program. May mga panahon na uuwi sila ng 3:00 pa lang ng hapon. Tapos na yung klase nila. Bibitawan na sila dahil yung mga teachers meron na silang gagawin. Opo. So, yun. Pangalawa, yun po yung nagbago na rin yung bilangan ng ating mga subjects, no? So, dati marami kayong binibili na notebook. So, ngayon konti na lang. Oo. Pero, yun po ay sa grade 1 and 2. Yung ibang grade level natin, as is pa din siya, 7 or 8 learning areas, yun pa din. Kaya lang, nagbago na rin po yung number of minutes na ituturo ng mga teachers sa mga bata. Dati yung mga learning areas na yan sa higher level ay tinuturo natin ng 1 oras or 50 minutes. Ngayon po ay 45 minutes na lang. So, yun po yung dapat malaman nila. Hindi na yan 1 oras. Kaya nga, sabi ko, medyo mapapaaga yung uwi ng ating mga anak sa bahay. Kaya sunduin na sila ng medyo maaga, magbabago kayo ng mga schedule nyo sa sundo, lalo na yung ating mga maliliit na estudyante. Ayun, narinig niyo po. Ayan, so mas maaga yan na pong susunduin ang inyong mga anak sa school. So, pati yung mga number ng, ng school supplies na inyong bibilhin. Ayan, medyo mapapagaan na po tayo ngayon. Ayan, so, may iba naman po tayo, ma'am. Kumusta naman po yung relationship between DepEd North District Office at ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point? Actually po, very thankful ako at napunta ako sa North Brooks Point. Wala akong problema sa LGU dahil lahat po ng aming mga pangangailangan, supported po kami ng local government. Magsimula sa para-teachers, sa mga school facilities, napakaraming na itayo ng LGU, ng stage, ng gym, even school buildings. At very ako thankful din dun sa Special Education Fund na malaki, no? Malaki yung naitutulong sa ating mga paaralan. Alam po ninyo, ang ating pamahalaang lokal, dahil sa support nila sa DepEd, ang SEF po na natatanggap natin taon-taon ay umaabot ng 10 milyon sa isang taon. At yan po ay pinaghahatian ng ating mga paaralan. Malaking tulong siya sa paggawa ng mga proyekto sa school at sa pagbili ng mga supplies nila. So yan pa lang po ay sobrang pinagpapasalamat ko na. At yung pong pag-recognize nila sa DepEd sa iba't ibang programa ng LGU, nakakataba ng puso dahil mafe-feel mo na we really belong. No? We belong to the municipality kasi we are involved in planning, even in implementation, and very thankful talaga po ako na napunta dito. So, maraming salamat po, Mayor June Benedito.
ang ating dating mayor, Mayor Jean Feliciano, na ngayon ay ating vice mayor. Thank you so much sa inyo pong lahat. Ayan. So, talagang napakaganda po ng relationship between the DepEd North District Office between po ng pamahalang bayan ng Brooks Point. Ayan, ma'am, napakabilis po ng ating oras. May nais pa po kayong sabihin sa ating mga mamamayan, sa ating mga tagapakinig ng Brooks Point? Sa inyo na po ang pagkakataon. Maraming salamat po. Una po, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ako ay inyong naimbitahan para maibigay yung mga impormasyon tungkol po sa ating matatag curriculum. So, gusto ko na rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito na magpasalamat na rin ako sa bayan ng Brooks Point, sa pamumuno ni Mayor June. Natanggap ko na po yung aking natanggap ko na po yung aking order dahil kami po ay 5 taon lamang na kailangang magsilbi sa aming mga destino, at yan po ay na-achieve ko na ngayong buwan ng Agosto. Ako po ay magpapaalam. Magpapaalam na dahil ililipat na po ako sa Sufronio Española. Pero siyempre baon-baon ko ang mga masasayang karanasan sa pamahalaang Brooks Point. At yung aking ang aking participation po dito, parang naiyak na ako. Ang aking participation po dito sa mga iba't ibang committee na nakatulong o nagkaroon ako ng pagkakataon na marinig ko at maintindihan yung mga kaganapan sa ating mahal na bayan. Maraming salamat po sa mga naging kaibigan natin sa bayan ng Brooks Point. Maraming salamat sa mga estudyante, sa mga guro, sa ating mga naging nakasalamuhan natin sa iba't ibang agencies dito po sa bayan ng Brooks Point. Thank you so much. Maraming salamat. Mukhang kami yung po. Nagulat, ma'am, sa sinabi niyo po. Opo. Alam, aalis na po pala kayo, ma'am. Opo, effective August 1. Actually, nag-report ako kanina sa Española, Opo. pero August 14 pa yung aking installation doon. So until August 14 nandito pa rin ako. Ay, parang sakto po talaga yung panayam natin ngayong Sabado po na alis na po pala kayo sa Brooks Point. Pero po kami po ay nagpapasalamat, ma'am, sa serbisyo nyo po na ibinigay sa aming bayan bilang isang district supervisor, ma'am. Talagang welcome po kayo. Kung babalik po kayo, ma'am, sa Brooks Point, pwede ba Kung yun? bibigyan po ako ng chance na makabalik uli sa Brooks Point o mailipat after 5 years, lilipat na naman kami. Kung tatanggapin pa ako uli ni Brooks Point, I will choose Brooks Point again. Ay, tubong Brooks Point din po ba kayo, ma'am? Opo, kami may mga property sa Brooks Point, sa Sarasa. May farm kami dyan na din-develop. Yung asawa ko ay from Brooks Point. Lagi kami sa bukid. Lagi kami sa bukid namin sa Sarasa. Taga Brooks Point talaga rin ako. Ayan, maraming salamat po, ma'am, sa makabuluhang panayam po ngayong araw na ito. Hindi lang po makabuluhan, emosyonal din po. Kaya nagpapasalamat po ang aming team, ang Municipal Information Office, sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon. Sa muli, ma'am, sa muli nating pagkikita. Kung maibalik man po kayo dito sa bayan ng Brooks Point, see you po ulit dito sa Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.